Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag agenda. We followed through with the Matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Baka you have a message for well-funded country. Nico, wrap up na yan sa press conference ni Vice President Sara. Hello, magandang umaga ulit, Danny. Yes. Nagpapatuloy pa ang press conference ni Vice President Sara Duterte dito sa isang bakery sa Camuning, Quezon City. Pero mukhang patapos na dahil nagbibigay na siya ng final words. Doon nga sa kanina, nabanggit din niya yung tungkol doon sa mga issue noong siya ay Secretary ng Department of Education at nabanggit niya yung mga questionable laptops na kanilang na-procure noong siya ang kalihim ng Department of Education at sinabi nga niya na may mga na-flag silang mga laptops na kanilang nakuha noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Bukod dyan, nabanggit din niya na ang isa sa kanyang mga naging professional crisis ay noong siya ay maging kalihim ng Department of Education dahil dito lumabas yung iba't ibang issue na dinidikit dito sa Vice Presidente. At ang sinabi naman niya ay nagtatrabaho lamang siya at naging crisis sa kanya yung kinaharap niya dito nung siya ay kalihim dahil dun sa mga binabato sa kanya ng administrasyon. Kaya napilitan na lang siya na umalis at para naman makapag-focus sa Office of the Vice President. Sa ngayon, Danny, ay patapos na itong press conference at pagkatapos na ng press conference ay mamamahagi sila ng nasa 100,000 na piraso na libreng pandesal dito sa komunidad sa Camuning. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. All right, maraming salamat Nico Bagzik dyan sa press conference ni VP Sara dahil nandun siya sa World Bread Day, yung paggunita sa World Bread Day dyan sa Camuning Bakery sa Quezon City. Anyway, ay nasa linya na ba ng ating telepono at alam ko meron kaagad reaksyon mula kay political yung undersecretary natin si Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office.
Yuse Claire, good morning sa programang Kabayan. Ano ba ang reaksyon nyo tungkol dun sa press conference ni VP Sara? Yes, good morning Sir Danny. Good morning sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Yes. Hindi ko po alam kung bakit pinapansin pa po ang mga salita ng Vice Presidente. Alam naman po natin na siya po ay kadalasang source ng fake news. Okay, unang-una po, sinabi po niya hindi raw politically motivated ang ating Pangulo kaya parang hindi nagtatrabaho. So, yan po siguro ang kamalian sa mga sinasabi ng Vice Presidente. Marami na pong mga kababayan natin nakikita kung gaano kasipag ang ating Pangulo, kung paano siya magtrabaho, kung paano siya lumapit sa ating mga kababayan para ibigay talaga ang tulong, lalo-lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. So yan po siguro ang nangyayari at masasabi ng Vice Presidente na kadalasan ay wala sa Pilipinas. At sabi nga natin, ibang-iba po ang aksyon-aksyon, hindi bakasyon. At sasabihin din po ba niya na paranoid daw ang Office of the President? Yeah, sinabi niya. Kaya gumagawa ng destabilization? Common sense lang po, logic. Bakit naman po ang administrasyon ang siya magiging paranoid para sa destabilization? Ito po, parang pinapalabas niya na ang administrasyon pa po ang nagsasagawa ng destabilization. Ganun po ba ang kanyang ibig sabihin? Parang hindi po yata sariling administrasyon magkakaroon ng destabilization. So alam po naman natin kung sino yung gustong magpaalis sa ating Pangulo, sino ba ang sumisigaw ng BBM resign. Hindi na po, mulat na po ang tao sa kanilang mga pinagsasabi para lang po matanggal ang Pangulo sa pwesto. At yan pa po yatang issue about the procurement ng laptop. Yeah, tandaan po natin na ito po ay nadiskubre during sa hearing. Hindi po tayo nagkakamali, parang sa House of Representatives po yata ito, kung hindi po tayo nagkakamali, no? Na lumabas na po na 1.5 million gadgets and other materials sa panahon po niya na hindi po niya inaksyonan, natenga lamang po sa warehouse. So, DepEd Secretary na po siya niyan at kung meron siyang malasakit sa kapwa nating mga Pilipino, sa mga estudyante at sa mga guro, hindi po ba dapat siya yung pinakamabilis na umaksyon patungkol dito dahil alam naman po natin ang mga gadgets, madali po itong kumbaga yung iba nag-upgrade, yung iba na kumbaga yung mga laptop na hindi nagagamit, nasasayang po. Ilang taon po niyang sinayang ito nang hindi napakinabangan ng ating mga kababayan. So, yun nga po yung difference ng action, hindi bakasyon. Ano pa po ba yung issue niya? Freedom of speech and expression sa pagpapahayag against our president? Well, alam din po natin, lawyer siya. Kung siya man po ay nakapag-practice o hindi bilang lawyer, alam natin na yung freedom of expression ay may limitasyon. Alam po natin na kung ang inihahayag niya ay may katotohanan, wala naman pong masama doon. Pero kung ito po ay galing sa kasinungalingan, yan po ay parte ng pagiging obstructionist. So kung magsasalita lamang po siya ng tama at hindi po maninira lang ng gobyerno ng walang kabase-basehan, wala namang masama doon. Walang problema po doon. Alam po natin, ang Pangulo mismo, sa nangyari sa September 21 na rally, yan po ay hindi po pinigilan ng Pangulo dahil naniniwala ang Pangulo sa karapatan ng pagpapahayag. Pero ang pagpapahayag ng kasinungalingan, yan po ang kinukundina ng administrasyon na ito. Yuse Claire, napakinggan ko rin yung bahagi ng kanyang ang sinasabi doon sa press conference. Binabanggit niya kasi yung during her time when she was DepEd, that was early on at wala pa naman siguro kayo talaga at that time. Ang sinasabi niya, he doesn't give direct orders to us. Kaya medyo sabog daw. Parang gano'n ang implication ng kanyang pagkakasabi. Walang decent na orders to us kung anong gagawin. Kunwari, yung Philippine Development Plan. Yun yung narinig ko na binabanggit niya. So, yun yung sigurong tumbukin natin. At ano ba, the way the President handles yung kanyang mga kabinete, yun talagang specific orders. Although lately talaga nakikita natin very visible si Presidente sa iba't ibang mga nangyayaring, 'di ba, mga developments, lindol, mga bagyo. Pero yung that was early on yung sinasabi niya. Kaya siguro yun ang minamanifest niya na kanyang naranasan. Marami naman pong ginawa ang Pangulo.
Kahit po nung mga the past 3 years, alam po niya yan. Siguro meron lang talaga matigas ang ulo na hindi sumusunod at sarili niyang desisyon at disposisyon ang kanyang inuuna. So, tandaan po natin, marami na po nagawa ang Pangulo, lalong-lalo na po sa agrikultura, sa mga farmers po natin, sa mga mangingisda po natin. Marami po nagawa. Mahirap lang po sa mga tao talaga ang nagbubulag-bulagan at ang purpose pala talaga nila patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Mahirap po yun. So, siguro po, kung papanoorin nila kung ano mga naging programa ng Pangulo for the past 3 years, punta po sila sa RTVM, PTV4, nandiyan po ang history at nandiyan po ang mga news at that time. So, wag po tayo magbulag-bulagan katulad na nangyayari ngayon sa Vice Presidente na hindi inaalam ang katotohanan, hindi inaalam kung ano ang tunay na balita. Sana wag siya mag-rely masyado sa kanyang mga vloggers. Okay. Yusek, last question na lang. Bali nung time na naka-livestream dun sa press conference ni VP Sara, si Presidente ho ba, napakinggan niya o nasaan ho ba ang Presidente at that time? Anong oras po yun? Kanina lang. Siguro mga before 10 o 10. Yung pagpasok ng programa natin dito sa Kabayan, Yusek. Si Presidente, nasaan ho siya at napakinggan niya ho ba yung bahagi nung sinasabi ho ni VP Sara? Sa ating pagkakaalam po, marami po siyang, ito nga po. Nasa ano yata, walang gutom event. Meron po, yes, may mga event po ang walang Pangulo. gutom Nasa event. Malacanang po siya kanina. Okay. Opo, at nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ang ating Pangulo. At marami po siyang events po ngayon at mga meetings po. Yun. Meron pa po mamaya, meron pa po na pag-uusapan tungkol sa walang gutom, reducing food insecurity, and undernutrition with electric vouchers. Refuel project, beneficiaries ang pag-uusapan. Kanina po ay nagkaroon din po ng oath-taking. Okay. Magkakaroon din po ng oath-taking kay General Acoda. So, yan po ba yung sinasabi niyang walang ginagawa? So, siguro harap-harap din po, katulad ng sinabi niya, papayo ko na rin sa kanya. Umarap po siya sa salamin at kausapin ang sarili niya, ako ba'y may nagawa sa bayan? Okay. Nako, maraming salamat ho sa pagpapaliwanag at syempre ho, para maging balanse ho ang ating diskusyon ho. Maraming salamat, Yusek Claire, sa oras. Yes, maraming salamat, Sir Danny. Okay, yan ho si Yusek Claire Castro, Presidential Communications Office. Si Presidente pala nandiyan sa walang gutom